Isang mabiyayang araw po, hapon sa ating lahat. Bakit po kayo nakasimangot? Kayo po ba'y under ng Old Testament? Wow! Alam ko po, New Testament na tayo. Dapat po mga smile na tayo. Amen. Praise God. Alam niyo po, maraming salamat po sa buhay niyo mga kapatid. Dahil in spite of ganyang typhoon na nararanasan natin, hindi niyo pa rin po nakakalimutan na sumamba sa Panginoon, which is yung po ang importante sa buhay natin. Kasi po sa kabila po ng lahat ng ginawa niyang kabutihan, yun lang po ang pwede nating sukli sa Kanya. Yung isang araw na ipagpasalamat natin para po sa Panginoon, ibigay po natin yung araw sa Kanya. Yung suungin mo, yung baha, yan po. So, maraming salamat po sa buhay niyo, mga kapatid. Tayo po'y dumako sa pagpira-pirasyon ng tinapay, mga kapatid. Alam niyo po, kung iisipin po, ano po ba yung saro at tinapay na ating tinitake o ating kailangang gawin na sa tuwina ay lagi nating ginagawa kapag tayo ay nagkakaroon ng ganitong gawain? Mga kapatid, marami pong mahalagang bagay na sa kabila po nito ay kailangan niyong malaman. Yung pong saro, alam po natin na ito po ay dugo. Yung po ay simbolo ng dugo ni Kristo. At ang tinapay po ay ang katawan ni Kristo. Pero sa kabila po nun, mga kapatid, ano po ang mahalagang tungkulin nun sa ating mga buhay? Akala po ba natin, routine lang yun na iinumin mo yung grapes bilang dugo at kakainin mo yung tinapay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Para saan po ba to? At ano po ang simbolo nito? Mga kapatid, ang tinapay po ay galing sa katawan ni Kristo. Babalik po tayo, revisiting po tayo sa cross ni Kristo 2,000 years ago. Yung nangyari pong pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay muli ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Doon po talaga nakasalalay yung sentro ng ating gawain . At ito po talaga yung pinakamahalagang part ng isang gawain. Dito po nakikipag-fellowship po tayo sa Panginoon. Ito po yung presensya niya ay tinatanggap natin at ito ay tinitake natin. Yung po yung hindi lang po sa pakikipag-fellowship, talaga pong tanggap natin yung kanyang katawan at dugo. Ito po ay isang ordinansa, kautusan na ginawa ng ating Panginoon na dapat po ay lagi nating patuloy nating gagawin. Dalawang bagay po yan. Isa po yung baptism na minsan ay sinabi ni Lord na kailangan nating magpabaptize. Yung po yung ginawa niyo last month. At pangalawa po itong pagpira-piraso ng tinapay. Ito po ay para maalala natin, gunitain natin, sariwain natin yung natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung paano Kanya niligtas, kung paano ang lahat ng kasalanan mo ay kinuha ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? At paano ikaw kung paano si Kristo ay nagkatawang tao upang ibigay ang sarili niya sa iyo, sa akin, para po tayo magkaroon ng ano po, katagumpayan. Tagumpay po tayo sa sakit at karamdaman. Tagumpay po tayo sa kasalanan. Tinubos niya po tayo, binayaran niya po tayo. Sa kasalanan po, alam natin na mula pa noon tayo yung makasalanan na. Amen? Minahal po tayo ng Panginoon. Kaya po, yung kasalanan natin noon, ngayon at sa darating pa, kinuha na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po tayo ay malaya na.
Sa sakit naman po, mga kapatid, yung sakit na nararamdaman natin, ikinuha na rin po ni Kristo yan sa krus ng Kalbaryo. Yung paghihirap niya, yung bugbog na katawan niya, na nangyari sa kanya, kinuha na po ni Lord yun. Kaya po, sa tuwing makakaramdam po tayo ng sakit, i-declare lang po natin, paniwalaan lang po natin, na tayo ay magaling na. Yun lang po. Kasi po, tayo po, nagkakasakit po tayo, gawa ni Satanas eh. Siya pong gumagawa na ikakabigo natin sa buhay, ikakaiyak natin sa buhay, ikakabaksak natin. Pero alam po natin si Satanas, itinalo na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo pong lahat, ang mga sakit natin, alam natin ito, pinagbayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po lahat ng sakit natin, wala nang karapatan. Pwede po tayo magsabi na, sakit, umalis ka sa katawan ko. In Jesus' name. Dahil wala na po siyang power sa katawan natin para mag-stay pa. Yung pong mga cancer ka lang, mas malaki ang aking Panginoon. Siya nga ang lumikha sa atin eh. Siya nga ang gumawa sa atin. Siya ang binigay niya yung buhay niya sa iyo. Bakit kailangan pahirapan ka sa cancer na yan? Kaya po, paniwalaan po natin, bigkasin po natin, mga kapatid, kung ano yung pinaniniwalaan natin at hindi yung nararamdaman natin. Amen? Amen? Praise God! Napakaganda po talaga ng mensahe ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ito po, lagi dapat nating matutunan na lagi nating gagawin, practicein, kahit po sa bahay nyo, kapag po nagba-Bible study kayo. Sino po dito yung pamilya nagba-Bible study, nagsisharing? Kahit po 2, 3, 4 na katao. Kailangan po nating practicein ito eh. Dahil yun po ang utos ng ating Panginoon. To remember ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Praise God. Sabi nga po niya sa Corinto 11 verse 26. Basahin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ayan po, kailangan po talaga natin, sa tuwing iinom tayo yan, ginagawa po natin gawain na yan, naaalala po natin yung sakripisyong ginawa ng Panginoon. At sinabi ko dyan na siya ay babalik. Di pa po, no last na natin pinaliwanag ni ng anak ko, ano po yung rapture. Is wala si Sister Rose dahil yun ang favorite niyang topic, I know. So talaga po yung rapture ay totoo po. Yan. At mangyayari po ito dahil yun ang nakasulat sa Bible. Okay? So, pangalawa po, yung pong 1:6 verse 51. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Amen. Alam niyo po mga kapatid, doon po sa Old Testament, sa Book of Exodus, kailangan po na pag po nagkasala ka, kailangan magpatay ka ng tupa, which is tawag po din ay kordero ng Passover. At ito po ay pinagsasaluhan ng pamilya upang maligtas sila sa angel of death. Pero, dito po sa New Testament, ang Panginoon ay nagkatawang tao. Ibinigay niya ang sarili niya sa atin na everlasting lang. At tayo po yun. Walang kamatayang tupa. At ang sino man po ang kumain ng kanyang katawan at dugo, uminom ng kanyang dugo, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan po natin ang
kabutihan ng ating Panginoong Diyos na sa araw-araw ng ating buhay, lagi po natin siyang kasama. At alam ko po na dumadaan man po tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, pero alam natin na lahat yun ay binabantayan tayo ni Kristo at hindi niya tayo pababayaan dahil po tayo ay kanyang mga anak. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At yung pag-ibig niya na ginawa sa sanglibutan, talaga naman po na walang katulad. Kagaya nga po nung kanta kanina, walang katulad ng pag-ibig ni Kristo. Amen? Bago po ako magtapos, gusto ko po sanang sabihin sa inyo yung kadakilaan ng pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. Kung ikaw po ay naliligaw ng landas at hindi mo alam kung saan ka pupunta, kapatid, ito po ang araw, ang oras na nakita ka na ni Kristo. Matagal ka niyang hinanap. Matagal siyang nag-intay sa iyo. Kasi gusto niya stay put dahil gusto niyang bumalik ka sa Kanya. Dahil alam mo, yung pakialamdam mo na you're so guilty and convicted na hiyang-hiya ka dahil sa kasalanan mong nagawa, sa dami ng kasalanan mo, nahihiya kang lumapit uli sa Kanya. Kapatid, God is not offended. He's not offended. He's longing for you. Hinahanap ka na siya, ang mismo lumalapit sa iyo. Patuloy ka niyang susuyuin, patuloy ka niyang liligawan hanggang sa ikaw ay muling bumalik sa Kanya. At ngayong araw na ito, ngayong hapon ito, mga kapatid, nakauwi ka na, and you're home. Thanks, Jesus. Salamat, Aba, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. At narito po kaming lahat, inaalay po namin sa iyo ang buong buhay namin. Amen. Amen. Praise God. Bago po tayo magpatuloy, kunin po natin tinapay. At ng gabing bago siya ay pinagkanulo, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya at hinati-hati iyon sa kanyang mga alagad. At kanyang sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kainin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin. Hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, o saro, at kanyang sinabi, ito ang aking dugo. Dugo ng bagot, walang hanggang dikpa na sa inyo ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Inumin po ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you po sa celebration of the love and goodness of our Lord Jesus Christ. Bago po tayo magtapos, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Panginoon naming Diyos, maraming salamat po at muli po ay inalala namin ang iyong pagpapakasakit, paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. At sa landas na tinatahak namin na krus mo, Panginoon, ay hindi kami magsasawa, Panginoon, na ito ay ulit-ulitin. Alam namin, Panginoon, dinala mo ang iyong banal na krus para sa aming kaligtasan, para sa aming kagalingan. Tiniis mo, Panginoon, ang hirap, sakit, ang mga hakdi ng iyong sugat sa ginawang paglatigo sa iyong bugbog ng katawan na simbolo ng iyong dakilang pag-ibig
sa sanlibutan. Salamat nga, Ama, sa tinapay ng buhay, sa iyong banal na katawan at dugo na ibinahagi mo sa araw na ito, Panginoon, at ginawa naming pagkain. At alam namin, Panginoon, ang pagkain ito ay mananatili sa amin magpakailanman. Ama, maraming salamat dahil di minsan ay di mo kami pinabayaan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dahil sa krus mo, kami ay nagkaroon ng katagumpayan. Kami ay nagkaroon ng kagaligan, ng kaligtasan. Salamat sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo. At kami ay tinawag mong iyong mga anak. At kami iyong pinagpala. Salamat nga, Panginoon, dahil kami ay blessed and highly favored. Maraming salamat, Ama. Salamat, Ava. Thank you, Jesus. Thank you, Ava. Ito nga po, ang aming matamis na panalangin sa matamis mong pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen. Praise God.